So sa gabi po ito po ang ating live stream series of lesson natin about spiritual warfare and deliverance. No? Part 9 na pala tayo. No? Malayo na yung nilalakbay natin pero nagsisimula pa lang tayo sa pag-aaral. Ang dami natin natalakay po. Ito po yung mga paksa natin na hindi pinag-aaralan sa Bible school. At kaya napakahalaga na i-discuss natin ito through live stream at yung mga kaibigan, kapatid natin ng mga pastor, tagapagturo din sa salita ng Diyos ay makasama natin sa pag-aaral din ng salita ng Panginoon. Nagkakaroon po tayong pag-aaral, in-depth study about spiritual warfare and deliverance. Talagang sinusuyod natin, details, yung ginagawa natin ng pag-aaral. Ano po, kaya mahaba. At napakahalaga nito na pag-aralan natin spiritual warfare and deliverance. Pero sa banda, nakakalungkot kasi hindi po lahat ng mga churches, hindi lahat ng tagapagturo ng salita ng Diyos ay naniniwala sa spiritual warfare and deliverance. Kasi sila ay namulat sa kanilang nakagisnan na relihiyon, nakagisnan na pananampalataya na kung tawagin ay cessationism, or sila ay napaniwala sa katuruan ng cessationism. Ano yung cessationism? From the word cease, huminto. Ano yung huminto? Huminto na raw ayon sa kanila, ayon sa mga cessationist brethren, sila na may mga kapatid din natin, ayon sa kanila ay huminto na raw ang Holy Spirit, ang manifestations of the Holy Spirit, huminto na raw ang power of the Holy Spirit, huminto na raw ang gifts of the Spirit, wala nang speaking tongues, wala nang prophecy, wala na raw gifts of the Spirit, wala na raw power of the Holy Spirit, wala na raw casting out demons, wala na raw spiritual warfare and deliverance. Peke daw yung mga nakikita na papanood ng mga o yung mga report at yung mga post na about deliverance, may pinapalayas demonyo, fake daw, kasi kaya hindi sila niniwala, yun ang tinanim sa kanila, I'm sorry to tell them na malaki ang namimiss nila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay cessationist, malaki ang nawawala sa iyo. Nawawala sa iyo yung kapangyarihan na binibigay ng Diyos, yung gifts of the Spirit. Hindi mo ma-experience ang manifestation of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Hindi mo ma-experience ang healing, hindi mo ma-experience ang deliverance kasi naturuan kayo o sila ng mga cessationists na tapos na raw, natapos na kasama ng mga namatay na apostol. Original 12, Judas pa yung isa. Nung namatay na sila, nawala na rin yung mga kapangyarihan at mga himala, pati na pagpapalayas ng mga demonyo. Abay, napakalaking pagkakamali. Wala po tayong supporting scriptures dyan. Pwede ko kayong pasadahan na bigyan ng napakaraming scriptures about spiritual warfare and deliverance. Pero wala kayo namang makikita na scriptures na huminto na o tumigil na ang Panginoon sa pagpapalaya sa mga inaalipin, sa mga napoposes ng masamang espiritu, at doon sa mga spiritual warfare na nagaganap ngayon, hindi sila updated, hindi sila informed, sa kanila tapos na, hindi nila pinag-aaralan yan. So, laking kawalang, kasi kapag inalis mo itong knowledge or revelation of the Holy Spirit through the Word of God about spiritual warfare and deliverance, inaalis mo yung weapons, yung weapons and knowledge
how to win every battle of life. Inaalis mo yung knowledge o yung informative and revelation knowledge about our weapons and how to fight the enemies, how to destroy the works of the devil. Inaalis mo yun. No? At malaking advantage kay Satanas yan. At malaking advantage sa mga demonyo na mapaniwala ka na tapos na ang gifts, power, and manifestations of the Holy Spirit. No? Malaking advantage, isipin mo, ituro ng mga cessationist na wala nang pagka-cast out ng demons, no? Wala nang spiritual warfare and deliverance. Isipin mo, tuwan-tuwa si Satanas niyan. No? Lalo silang makapangyayari, makapandaraya at makaka-biktima ng marami pang tao. Kaya napakahalaga po na pinag-aaralan natin ito. Nasa part 9 na po tayo ng ating topic about spiritual warfare and deliverance. So, nung last week, tinalakay natin what you should not do during deliverance session. Ano yung hindi mo dapat gawin kapag ka ikaw ay meron ng pinalalayas na demonyo sa biktima. Ano yung hindi mo dapat gawin? At how to avoid mistakes in casting out demons. Kasi yung iba basta lang gaya-gaya, hanggang sa hindi nila alam kung paano talaga pagpapalayas, basta gaya lang, parang yung nasa Book of Acts na dalawang member ng Usigang, Usiga, Usisero, nakakita silang demon possessed at sabi ng magkaibigan, pare, tingnan natin yung demon possessed, gayahin natin yung ginagawa ni Pablo, pagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Sige. At ginawa nila, hindi naman sila talaga mananampalataya, hindi pa sila anak ng Diyos, pinapalayas nila yung demonyo doon sa katawan ng tao. Ginaya nila si Apostol Pablo, sa pangalan ni Jesus, nagpapalayas ng demonyo. Kaya sabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Apostol Pablo, lumayas kayo dyan. Tumingin sa kalang demonyo at sabi ng demonyo, possible, maraming demonyo. Si Pablo, kilala ko. Si Jesus, kilala ko. Pero sino kayo? At biglang lumundag sa kanila yung demonyo at tumakbo sila na hubot-hubad. Bakit hubot-hubad? Pinagpupunit. Pinagkakalmot sila. Pinagpupunit ang kanilang mga damit. Ayun ang comedy sa mga maosyoso na yon na ginaya nila yung ginagawa ng Kristiyano. So, hindi lahat ay pwede magpalayas ng mga demonyo. Hindi pwede. Hindi rin kailangan meron kang knowledge, meron kang informative knowledge, revelation knowledge, how to cast out demons. Kaya ini-educate ko po kayo na dito sa pag-aaral natin, mahabang pag-aaral about spiritual warfare and deliverance. Ang topic po natin ngayong gabi, ang topic po natin ay yung open doors. Doorways, entry points for demonic bondage. Mga pintuan na hindi minsan tayo aware na nakabukas pala para sa mga demonyo at doon sila dumadaan para biktimahin ang mga tao, para gawan ng atake, at magkaroon ng bandage yung mga biktima. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Ay marami po ito. Bilangin natin. Yung mga doorways na ito. Yung iba nagtuturo 10 doorways, 7 doorways. Ito po ay 16 doors. 16 open doors to demons. At I believe meron pang iba. Pero sapat na ito na pag-aralan natin. So sa dami po nito, hindi natin matatapos ngayong gabi. Kaya kukuha lang ako ng ilan kung hanggang saan natin abutin at tapusin
Hanggang doon lang. Then, itutuloy uli natin next Bible study. Are you ready, mga kapatid? Let's pray po. Heavenly Father, marami po salamat. Sa gabi ito, tinipon mo ang mga anak ng Diyos to study this important topic, important subject about spiritual warfare and deliverance. At ngayon, Panginoon, pag-aralan namin ang mga open doors or ang mga doorways, entry points for demonic bondage or demonic attacks. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo po biyaya na meron kaming opportunity to study your words, opportunity to seek your face, and Lord, to receive power from your presence and from your words. Maraming po salamat. At ikaw po ang nagbibigay ng kapahayagan, nagbibigay ng karunungan, kaalaman sa amin through the Holy Spirit by using the Word of God. Lord, maraming po salamat at maging yung mga nasa ilalim ng bandage, Panginoon, at attacks ng mga demons will be delivered, Panginoon, from demonic oppression, from demonic deception, from demonic delusion, from demonic obsession, from demonic oppression, from demonic possession. In the name of the Lord Jesus Christ, sapagkat sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng tuhod ay luluhod. Maging mga nilalang sa langit, maging mga nilalang sa lupa at sa ilalim ng lupa. There is authority and power in three words sa pangalan ni Jesus. That in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. For the glory of the name of Jesus, we will study this revelation from the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, our teacher. All glory belongs to our Lord and Savior and our God, Jesus Christ. Amen. So, basahin natin. Sa Ephesians 6:12, ikukot ko na lang sa inyo, no? Sa tagal kong nababasa lagi yun, na-memorize ko. Alam nyo, ako, bihira po ako mag-memorize ng mga verses. Okay ba, bago mananampalataya? Memorize ako ng memorize. Bumibili pa ako ng memory verses na tawag dito. Yung binibenta ko, ilan yun, kung 100 verses yung minememorize ko. Pag na-memorize ko na yung kalahati, makakalimutan ko na naman. Kasi ginagamitan ko lang ng isip. Ang technique po pala dyan, wag mong basta i-memorize by using your mind. No? Ang gawin mo, i-absorb mo yung salita ng Diyos, meditate on that verse, then maging bahagi ng iyong buhay. Itago mo sa puso mo. Magkaroon ka ng personal encounter on that one verse, then itago mo sa puso mo, maging personal sa iyo, mahalin mo yung salita ng Diyos. No? At hindi mo makakalimutan yun. Ganon ginagawa ko. Kapag meron ako isinarmon, at yung isang verse na yon ay mahalaga, hindi ko makalimutan yon. Lagi ko na naalala, hindi ko na memorize. Pwede ko i-quote word for word or paraphrase. Kasi ay naisermo ko na, naituro ko na, naging part of my life at nakatago sa puso ko. Kaya, ginagawa ko, hindi na ako nagme-memorize, kundi ina-absorb ko ang kapahayagan ng salita ng Diyos. No? Kung anong ibig sabihin, ano meaning ng salita ng Diyos at nagiging personal sa akin. At ini-apply ko. Once na ipinamuhay nyo, in-apply nyo ang salita ng Diyos, hindi nyo na makakalimutan. Okay? At compared doon sa taong minemorize lang ng pag-iisip, paano kung ikay matanda na mahina nga ang memorization mo na? Ano? Habang tumatanda ang tao ay umihina ang brain sa pag-memorize. No? Pero yung technique nito, yung gawin mo personal ang Word of God. Isang verse, gawin personal at na-experience mo. Kung may pinagagawa, sundin mo. Hindi mo na makakalimutan yun. Bahagi na ng buhay mo. Okay. Now, let's dive into our topic. No? Basahin muna natin
Yung Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. No, yan ang sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12. Meron tayong mga demonic enemies, may mga kalaban tayo, yung iba-ibang klase demonyo, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Meron tayong kalabang Air Force, yun yung mga wicked spirit, may mga pakpak yan, mga demons na yan. At possible, nakasali na rin dyan ang mga fallen angels. Magkaiba po, at ayos sa pinag-aralan natin mga karaang linggo, mga nakaraan, at nung isang buwan pa yun, yung origin of demons, iba ang demons, iba ang mga angels. Ano? Yung iba kasing theologians, itinuturo, ang mga demons daw ay mga fallen angels. Naku, ay napakalayo po. Demons are not fallen angels. Iba ang pinagmulan ng fallen angels, iba ang pinagmulan ng demons. No? Napag-aralan na po natin, hindi na tayo tutungo dyan. Romans chapter 10 verse 9, no? Sabi dito that if you confess with your mouth that Jesus as Lord, or Jesus, ibang translation, Jesus is Lord, no? And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito'y patungkol sa salvation. Ano po? Salvation sa impyerno. No? Yung save ay sozo. No? Yung word na salvation sa Greek ay soteria. No? So kung iyo daw ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, no? Ibig sabihin, if Jesus is your Lord bilang iyong Panginoon, no? Dalawang kahulugan yan. Kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay iyong Panginoon, isa yun. Pangalawa, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay ang Panginoon. Yung Lord, kung itatranslate ito sa Hebrew, sabi ng mga Bible scholars, mga experts sa Greek and Hebrew, itong Lord ay Yahweh, kung itatranslate natin sa Hebrew. So, sabi dito, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay siyang si Yahweh, who is Yahweh? Yahweh is the God of the Old Testament. No? Siya yung Diyos na nagpakahayag sa Old Testament. Siya yung Diyos na nagpakilala kay Abraham, gumawa ng covenant kay Abraham. Siya ang Diyos na nakipag-usap kay Abraham, no? Face to face. Siya yung Diyos na tumawag kay Moses sa Mount Sinai, from burning bush, umapir yung sa umaapoy na maliit na punong kahoy, umapir ang anghel ng Panginoon. At nalaman, itong anghel ito hindi ordinary angel, kundi ito mismo si Yahweh. No? Sapagkat tinawag siyang Lord or Yahweh. No? At madalas na kinakausap, tinatawag ng Diyos si Moses sa Mount Sinai, 2 beses na naranasan ni Moses na 40 days and 40 nights sa Mount Sinai. Walang kainan, walang inuman, pero hindi siya namamatay. At doon sa 40 days and 40 nights, maraming inireveal ang Diyos sa kanya. Patungkol sa mga kautusan, patungkol sa mga ceremonial laws, moral laws, civil laws, no? At tungkol sa salitaan Diyos, kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto niya mangyari. Inireveal ng Panginoon ang kanyang sarili kay Moses, at yun ay si Yahweh. Na nakipag-usap kay Moses face to face din. No? Si Yahweh po yun. At si Yahweh yung kasakasama ng mga Israelites nung tumawid sa dagat na pula. Si Yahweh yung nagpabukas ng dagat na pula. Si Yahweh yung gumawa ng himala at nagpadala ng 10 salot sa Egypt para kay Pero, para si Pero ay i-release niya at pakawalan na niya ang mga Hebrew people na nasa pagkaalipin, nasa ilalim ng bondage ng pagiging alipin sa Egypt. Ano po? At
Alam natin yung mahabang istorya na yon, no? Bago i-release, nagpadala ang Diyos ng 10 plagues, no? Yung Diyos na yon, nagpadala ng plague, makapangyarihan Diyos, ay si Yahweh, no? Si Yahweh yung kumakausap, nagpapadala ng mensahe sa mga propeta, no? Si Yahweh yung Diyos ni David, si Yahweh yung Diyos ng mga prophets, no? Si Yahweh ay walang iba kundi si Jesus, no? Next time na lang po natin pag-aaralan kung tawagin yan ay yung manifestation ni Jesus sa Old Testament, no? Next time na natin pag-uusapan po yan. Ini-establish lang po natin na si Yahweh at si Jesus ay iisa. Ano po? So, maraming scriptures tayong makikita dyan that proves that Jesus is Yahweh of the Old Testament. Okay? So, sabi dito, kung ipapahayag mo na si Jesus ay si Yahweh, kung ibig sabihin, kung ikay naniniwala na si Jesus ay Diyos, no? At naniniwala ka rin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao na namatay, pero muli siya nabuhay, abay maliligtas ka. You will be saved. Maliligtas ka. At ito ay dahil sa iyong paniniwala, pagsampalataya kay Jesus. Mahalaga po yung pagsampalataya natin kay Jesus. Dito tayo naging anak ng Diyos, dito tayo na born again sa pagsampalataya natin kay Jesus na that Jesus is Lord, that Jesus is truly God, that Jesus is the only Savior of the world. Mahalaga po yan. Yan ang foundation natin. At sabi dito, you will be saved. Ikaw ay maliligtas. Sozo. No, sozo. S-O-Z-O. Sozo. Ang salvation ay soteria. No. Ngayon, saan kaligtasan ito? Sa lahat ng klaseng kaligtasan. Not only kaligtasan sa impyerno, kundi kaligtasan sa lahat ng problema, kaligtasan sa sakit at karamdaman. Jesus is our healer. Kaligtasan laban sa pakikipagbaka sa mga kapangyarihan ng kadiliman, no, sa kampo ng kadiliman. Nandyan ang pagtatagumpay na ibibigay sa ating Panginoon, nandyan ang pagliligtas ng Panginoon. At kung ikaw ay bihag o nasa ilalim ng bandage ng mga demon spirits, ililigtas ka ng Panginoong Jesus. If you will believe that Jesus is Lord, He is God, and He is our only Savior. If you will believe that Jesus is Yahweh, means if you will believe that Jesus is God. Nakakalungkot lang po. May mga sekta ng panampalataya na hindi naniniwala that Jesus is Yahweh, that Jesus is God. Kagaya ng INC, kagaya ng Jehovah's Witnesses, at iba pang sekta ng panampalataya, nag-aaral sa Bible, pero ayaw nilang paniwalaan that Jesus Christ is Yahweh, Jesus Christ is God. Ang kinakatwir nila, kung Diyos siya, bakit siya nagutom? Bakit siya napagod? Bakit siya tumawag sa Ama? Ang Ama lang ang Diyos. Bakit siya humihingi sa Ama? Kung siya Diyos, yan po ay napakababaw na ibig sabihin, nagpapakita na hindi mo alam ang Biblia. Si Jesus ay Diyos at naging tao or nagkatawang tao for our sake. Hindi para sa kanya sarili, kundi para sa atin. At lagi kong itinuturo yan, mga kapatid, na merong tatlong dahilan kung bakit si Jesus ay naging tao or nagkatawang tao. Ang number one, at ito hindi alam ng INC, hindi alam ng mga Jehovah's Witnesses at ng mga kulto, ang number one dahilan why Jesus became a man, number one is to pay the price of our sins by dying on the cross. And on the third day, He was resurrected. Yun ang number one, to pay the price of our sins. Kung walang nagbayad na ating kasalanan, impyerno tayo lahat. Number two, to destroy the works of the devil. To destroy the devil, to destroy his kingdom, and to destroy the works of the devil. Marami tayong talata dyan. Number three is to make us join heir, to make us children of God, and as children of God, to make us join heir together with Christ. Para tayo ay gawin ng Diyos na maging tagapagmanang kasama ni Kristo.
At nandun nga yan sa Romans 8:17, now as children of God, we became joint heir, tagapagmana, kasama ni Kristo. Lahat ng ipinamana ng Ama kay Jesus as a human being, ay nagkaroon ng pagkakataon si Jesus as a man na ipasa sa atin ang lahat ng blessing, ipasa sa atin lahat ng kayamanan o lahat ng minana niya sa Ama. Ayun ang sabi ng mga cult religion, kung siya ay Diyos, bakit siya ay binigyan ng Ama, pinamanahan? Hindi nga niya kailangan yung mana. Ang kailangan niya, naipasa ang yaman ng kalangitan, ng kaharian ng Diyos sa atin mga anak Diyos. Paano mangyayari yan? Through the Lord Jesus Christ. Siya ang representative natin, siya ang ating substitute, siya ang nag-represent sa atin, at siya yung panganay na sa magkakapatid. Sa pagiging tao, sa pagiging tao. Pero sa pagiging Diyos, Jesus Christ is our creator, the creator of the universe. Colossians 1:16, John chapter 1 verse 3. Walang duda si Jesus ay creator. Sa pagiging Diyos, sa pagiging tao, He is our big brother. Para lang naipasa sa atin ang inheritance ng kaharian Diyos. Ang daming inheritance natin. Eternal life, sonship, family of God, napakarami. All the riches of God's kingdom belongs to us, ng kanyang mga anak. Even the throne of Jesus pinamamana sa atin. Kaya ang yaman-yaman natin, mga kapatid, hindi tayo ordinaryong tao lamang. So, yan ang kahalagahan ng pangalang Jesus. Okay? Now, sa pangalan ni Jesus, nung siya'y nabuhay na muli, alam niyo, bago siya nagkataong tao, hindi pa Jesus ang pangalan niya. Naging pangalan niya ay Jesus nung siya ay nabuhay na muli at umupo sa kanan ng Ama. At doon tinindihan ng Ama. Siyempre, nung siya ay nagkataong tao, pinanganak na bilang baby, Jesus, Yeshua ang pinangalan sa kanya. Pangalan niya yun. Pero ang kapangyarihan, the riches and wealth and the power of God's kingdom, inilagay sa pangalan ni Jesus nung si Jesus ay nabuhay na maguli at umupo sa kanan ng Ama. Nagtagumpay na siya. Iniwan niya si Satanas sa hayag na kahihiyan, a defeated enemy, the devil, nung siya ay nabuhay na maguli. At pag upo niya sa langit, sa kanan ng Ama, gumawa siya ng bagong tipan, a new covenant, na ang mga taong makasalanan ay pwede nang maging anak ng Diyos pag lumapit at sumampalataya kay Jesus. Okay? So, yan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ngayon, nung siya ay nabuhay na maguli, umupo sa kanan ng Ama, ang buong kayamanan ng kaharian ng Diyos ay inilagay sa pangalan Jesus. Ang buong kapangyarihan ng kaharian ng Diyos ay inilagay din sa pangalang Jesus. Ang buong kapamahalaan ng Ama at ng kaharian ng Diyos ay inilagay din sa pangalan ni Jesus. At nalulugod ang Diyos Ama na ibigay kay Jesus ang buong kapamahalaan niya, ang buong karangalan niya. At kung gusto mong matuwa ang Diyos Ama, parangalan mo si Jesus. Kung gusto mong matuwa ang Ama, itaas mo ang pangalang Jesus. At karangalan at katuwaan ng Diyos Ama na ang buong kapangyarihan at kapamahalaan ng kanyang pagiging Diyos ay ilagay niya sa pangalang Jesus. Nako, kaya naman ganun na lang pala kakapangyarihan ang pangalang Jesus. Once you declare as a child of God or a son of God, once you declare the name of Jesus, nako, nagre-release ang Diyos ng anointing to destroy the devil and all demonic spirits sa kanilang pinagtataguan. Nanginginig sila. Alam nyo, matagal na po ako sa deliverance ministry at ang first ministry ko, baby Christian pa ako, ay deliverance na. Marami na ako nakita mga demonyo na nanginig sa pangalan ni Jesus. Ang mga na-encounter po natin, personal yan, at nakakausap pa natin yung mga demonyo at nanginginig sa pangalan ni Jesus. Takot na takot sila. Takot sila sa mga Kristiyano na nakakaalam
who they are in Christ. Takot sila sa mga Kristiyano nakakaalam sa kapangyarihan at kapamalaan at kayamanan ng pangalang Jesus. Takot ang mga demonyo. Okay? Pero kung hindi ka pa connected kay Jesus, hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa born again, hindi ka katatakutan ng mga demonyo. Ang kinatatakutan lang, yung mga anak ng Diyos na nalaman nila kung sino sila kay Kristo at kung anong ginawa sa kanila ng Diyos kay Kristo at kung ano ang yaman at kapangyarihan na tinataglay ng mga anak ng Diyos kay Kristo sa Panginoong Yesus. Nako, pag alam niya at alam ng mga demonyo yan na ikaw ay ganon at alam mo yun, eh katatakutan ka. There were times nung araw na may demon possessed, pinatawag kami, abay na malayo pa, nalaman ng kami dumarating. Hindi na hinintay, hindi na nagpaalam. Umalis ka agad sa takot. Dumarating pa lang kami. Yun ang yan ang tinataglay po natin na anointing from the Lord. Lahat tayo ay anointed ng Diyos. No? Ang pinagkaiba lang natin sa ibang Kristiyano, lalo na sa mga cessationists, they don't believe na merong silang anointing to cast out demons. They don't believe in the power and manifestation of the Holy Spirit. They don't believe in the gifts of the Spirit. Kaya, sorry na lang sa inyo. No? Hindi nyo ma-experience ang lahat ng yan. At hindi rin kayo makakapagpalayas ng demonyo kung hindi kayo naniniwala that you can cast out demons through the name of the Lord Jesus Christ. No? Kaya malaking malaking sablay ang cessationism, no? At yan po ay in-establish yan, nabuo yan, yung paniniwalang yan. Doon pa lang sa Reformation, panahon pa ni John Calvin. At si John Calvin nga ang nagpauso ng tapos na ang himala. Tapos na ang himala. Walang himala, sabi ni John Calvin. Kahit hindi pa nagagawa yung pelikula ni Nora Honor, walang himala. Dinideclare na ni John Calvin noon na walang himala. Meron. Naku, napakaraming talata sa Biblia na sumusuporta na ang Diyos hindi nagbabago. Ang Holy Spirit gumagawa pa ng himala, kapangyarihan at kapahigan at mga manifestations, iba-iba. Thank God we are not cessationists, we are continuationists. Yan tawag sa atin. Okay. So ngayon, tingnan na po natin. At sabi ni Jesus sa Mark chapter 16, verse 17, ito ang tataglayin na palatandaan ng mga anak ng Diyos. Kita nyo? And this sign shall follow those who believe. This sign shall follow the believers or the disciples of Jesus. Anong signs yun? In my name, sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. In my name, you will lay hands on the sick and they will be healed. No? So, ang mga tunay na alagad hanggang ngayon ay nagtataglay ng pangalan ni Jesus at gumagamit sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi nga doon sa talata ating, hindi pala natin nabasa, na ang sabi, okay, dito sa, sa verse, Romans 10 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord, anong pangalan ni Lord? Ni Yahweh? Yeshua or Jesus. At sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon, anong pangalan ng Panginoon? Ni Yahweh, Yeshua or Jesus, will be saved, ay maliligtas. Maliligtas saan? Maliligtas sa impyerno. Sa Greek po, ang idea ay malawak. Hindi lang salvation sa hell, kundi salvation sa pang-araw-araw natin pangailangan, salvation from the spirit of death, from sickness and disease, salvation from poverty, salvation from all problems in this life, salvation from all tests and trials, salvation from the lake of fire, lahat ng salvation from troubles, from problems, from suffering, salvation. Okay, yun po salvation, soteria, or shall be saved. Sozo. Ang tumawag daw sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.
Naalala ko yung aking kumare na ngayon ay nasa England na. Lagi ko tinetestify siya. Hindi ako nagsasawa i-testify kasi nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Itong kaibigan ko, kumare ko, no, si Sister Lulu, kasamahan ko po siya sa GMA Channel 7 nung nagtatrabaho kami. Meron kaming sideline noon. Kinuha niya akong partner sa sideline na siya ang nagpapasok ng commercial, legit naman yun, yung sideline yun. Siya nagpapasok ng commercial, ng mga pelikula sa Seiko, Viva Films, pinapasok niya yung commercial sa, paano ginagawa sa GMA, ano? At binabayaran siya ng production ng Viva, Seiko, ano? Kailangan niya ng mga slides. Ako bilang graphic artist, ako tagagawa ng slides, no? Mga artworks. Ako ang pinapnan na, kumikita rin ako doon. Ginagawa ko ng slides, yung mga, hindi pa high-tech noon bihira pa gumagamit ng computer noon. Kaya ang mga artworks namin, mano-mano yun, no? Pag gumawa ka ng isang artwork, minsan inaabot ng 3 araw, minsan, pag umaabot pa ng 1 week, ngayon nung dumating nung nagkaroon ng computer, yung isang artwork na natatapos within 15 minutes. Okay. So, ngayon, mano-mano yung slide, no? At hindi pa rin digital ang camera noon. Pag nag-process kami sa darkroom, mayroong mga chemicals na pinaprocess namin yung mga slides at yung mga film, no? Kumikita rin ako doon sa mga slides, no? Mas malaki ang kita nung kumare ko dahil siya yung big time, no? Nagsweldo siya sa Viva, isang attache case, puro pera. Sumakay siya ng taxi. Dinaan siya doon sa walang tao at ang sabi, akin na yung bag mo. Hindi pwede. Babariling kita, sabi sa kanya. Ayoko, hindi pwede. Naku, nag-agawan. At binaril nga siya. Yung unang baril sa kanya, no, ay nailagan niya. No? At binaril uli siya, nailagan niya, patalikod na gano'n, tumama yung bala dito sa balakang, lumusot yung bala dito. Dumaan sa katawan niya yung bala, lumusot dito sa leeg. No? Tapos, buhay pa rin siya, duguan na siya. Ginawa, para mabitawan niya yung attache case, no? Kinagat siya, kinagat dito. At sabi niya sa akin, alam mo, Brother Ness, saka ako naalala. Ang bilis ng pangyari, saka ako naalala na ako'y kinagat ng hold-upper, ang pangalang Jesus. At sabi niya, sumigaw ako, Jesus! Nung sumigaw siyang Jesus, biglang tinanggal nung hold-upper yung pagkakakagat sa braso niya at nabitawan yung baril at takbong-takbo. Tumakas. Naiwan yung baril. At siya ay duguan, nakakita ng public telephone, tumatawag siya, dumadal siya sa public telephone, wala pa cellphone ng araw. Nadaanan siya ng isang jeep ng mga kapatid na Baptist. Ay, yung ali, kawawa, duguan. Umaagos ang dugo sa katawan. Tulungan natin. Ali, gusto niyang tulong. Oo, dali niyo ako sa ospital. Dinala sa ospital. At naligtas siya. Ginamot. Dito tumama sa balakang, lumusot yung bala rito. Hindi siya namatay. Tapos yung ngipin, sabi ng doktor, ano ba nangyari? Chinachani ng doktor yung ngipin. Bakit? Yung tunay na ngipin, nung simigaw siya na Jesus, nabali, nabungal. Bungal yung hold-upper. Hindi pustiso, tunay na ngipin. Nakabaon na iwas sa kanyang laman. At binubunot ng doktor, isa-isang tinani, nabungal yung hold-upper nung sumigaw siyang Jesus. At yung nalaman, yung palang taxi ay karnap. Karnap pala. At pagkakarnap sa kanang hold-up, siguro na tiktikan siya, nasubaybayan siya. Alam ng mga ng mga hold-upper, yung mga araw ng sweldo. Nung
Araw ng sweldo ko noon galing ako sa girlfriend ko, sa misis ko na ngayon. Gabi-gabi na nandun ako sa kanila. Pag uwi ko ng 10:30, dumaan ako doon sa Timog, doon sa 11 January, madilim. Likod lang ng Channel 7. Dahil yung tinutuloy ko bahay ay likod lang ng Channel 7. Naku, sinakal ako sa leg. Sinakal ako. Alam niyo no, kasi sinakal, kumakanta ako sa Panginoon gospel song. At mga nakayapak yung hold-upper, kumakanta ako ng gospel song. I think, How Great Thou Art yung kinakanta ko classics gospel song. Pagkanta ko, biglang may sumakal sa akin. Akala ko ka-office mate ko. Pagtingin ko, iba-iba. Hindi, ibang muka. At yung gano'n, humilagpos ako gano'n, tumakbo ko. Dala-dala ko may dala-dala akong tomato juice. Kasi nagkasakit ako noon. Inom ako ng tomato juice. Naku, hinabol ako hanggang doon sa kanto, sa may restaurant na maliwanag na, sakali pa lang ako nilubayan. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, salamat po. At yung hold-upper ay walang patalim. Kung may patalim, patay na ako. Alam mo sabi ng Holy Spirit? Anong patalim? Tumingin ka sa kaliwang braso mo. Pagtingin ko, abay punit yung aking long sleeve, butas. At may maliit na butas, sinaksak na pala ako ng ice pick. Nung pala ako sinakal na gano'n, nakatutok na sa akin yung ice pick. Kaya nung pag gano'n ko, dumaplis yung saksak sa leeg ko, ang tumama sa braso. Sinaksak na ako sa leeg, hindi lang tumama kasi gumanon ako, ang tinamaan yung braso ko. At nahagip yung pinakamanipis na skin, top layer skin, na nag-scratch ng konti. Sabi ko, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako, pinaglalamayan na ako ngayon. May patalim pala yung ice pick pa. Sinaksak na pala ako, hindi lang nakalusot dahil gumanon ako. And of course, dahil sa pagliligtas sa Panginoon. Bakit? Kasi tumatawag ako sa Panginoon. I was worshiping God at that time, singing, I think, How Great Thou Art. Dinideclare ko ang kadakilaang pangalan ni Jesus. And suddenly, hinold up ako, sinaksak ako, pero hindi ako napuruhan. Iniligtas ako ng Panginoon. Why? Kasi sabi dito sa verse 30, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Okay? So, ganyan po kapangyarihan ang pangalang Jesus. Now, sa deliverance, sa spiritual warfare, ito po yung isa sa major weapon. Pag-aaralan natin, napakarami nating weapons na binigay ng Panginoon. Isa sa major weapon po natin ay ang pangalan ni Jesus. Ito yung gagamitin natin sa pagpapalayas sa mga inaalipin ng kapangyarihan ng kadiliman. Dito po sa doorways ito, 16 doorways ito, iba-iba ang attack ng mga demonyo. Pwedeng demonic obsession, pwedeng demonic deception, pwedeng demonic delusion, demonic oppression, at pwedeng demonic possession. Okay? Sa mga Kristiyano, walang demonic possession kasi we are already possessed by the Holy Spirit. No? Pero, pwedeng ma-demonize, ma-attack, at makapasok sa ating soulish part ng ating pagkatao. No? Yung sa ating mind, will, and emotion, at yun ang atakihin ng mga demonyo. Yung maraming paraan, kagaya ng trauma or memories of the past or mga inner wound, no? Yan ang ginagamit ng mga demonyo to attack us para maglagay ng sugat sa ating kaluluwa. And finally, pag matagal na at hinog na, pwede silang makapasok sa loob ng soul ng tao. Pero kung ikay Kristiyano, demons cannot possess you. But they can attack your physical body, they can attack your soul. But not your spirit. They cannot possess your spirit. No? Ang soul kasi medyo nasa babaw pa yan . No? Ang kaloob-looban natin, yung human spirit, the real you, the real me.
I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. Okay. Now, a number one doorway or entry points for demonic bondage, number one is personal sins. No? Ang personal na mga kasalanan natin, naku, yan po ay entry point at yan ay pwedeng yan ay gamitin ng mga demonyo as their stronghold. Ibig sabihin, sa mga unbelievers, they can be possessed by demons, no? Kaya nga dapat marunong talaga tayo may wisdom ka in casting out demons, hindi basta banat lang ng banat, ano? Isa sa mga wisdom diyan, alamin mo doon sa biktima, yan ba ay merong hidden sin? May personal sin ba yan na itinatago? May mga unconfessed sin ba yan? Meron ba yan sin of unforgiveness? Yung kasalanan na hindi marunong magpatawad. No? Kapag gano'n, mahirap makalaya yung taong yon sa bondage ng demons or kung siya ay ino-oppress or siya ay pinopossess, mahihirapang umalis yung demonyo kasi may kinakapitan ang mga demonyo. At yun yung personal sins. Yung personal sin na ayaw niyang pakawalan, ayaw niyang i-repent sa Panginoon, ayaw niyang pagsisihan. At hanggang sa matanda na siya, hindi niya makalimutan yung ginawa sa kanya nung kaibigan niya o nung asawa niya. At sabi niya ay, hindi ko mapapatawad tong taong ito sa buong buhay ko. Naku, yan po ay bondage. At sabi ng Panginoon, kung sino may nagkasala sa inyo, patawarin nyo. No? Patawarin nyo. Bakit? Sapagkat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. 2 beses sinabi ni Jesus, ang isa ay nung tinuruan niya na manalangin ang kanyang mga alagad, ang mga apostles. Pangalawa, sinabi din niya sa Mark 11:25, sinabi ni Jesus na kung sino may magkasala sa inyo, patawarin nyo. No? Sapagkat kung kayo ay hindi magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Maliwanag po yan. Anong kalagayan natin kung tayo hindi napatawad ng Ama? Abay, nandun pa tayo sa dating buhay kasalanan. We are still sinners. At saan ang punta natin pag tayo ay hinusgahan ng Panginoon? O after this life, saan ka pupunta? Hindi ka pa pala napapatawad ng Diyos sa mga kasalanan mo. Ba't ka hindi napatawad ng Panginoon? Kasi hindi ka rin nagpatawad doon sa nakasakit ng damdamin mo. No? See? Kaya delikado. One of the most dangerous sin is the sin of unforgiveness. Yung kasalanang hindi nagpapatawad ng kapwa. Delikado po yan. Tatlo yung kasalanan na hindi pinapatawad ng Panginoon. No? Isa yan, sin of unforgiveness. Hindi ka patatawad. Ano pa? Yung sin against the Holy Spirit. Yung nililibak mo. Iniinsulto mo ang Holy Spirit. Ang example dyan, yung halimbawa, kumilos ang Holy Spirit, nagpagaling ng mga may sakit, o nagpalaya ng mga inaalihan ng demonyo, in the name of Jesus. Tapos nakita mo, ikaw ay cessationist at sinabi mo, sa demonyo, peke yan. Nagpapalaya siya ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. May demonyo yung mga anong yan, yung mga tao yung nagpapalaya sa demonyo. Hindi yan umaalis, kunwari lang yan. Sila man, may demonyo rin. Yung works of the Holy Spirit, inakusahan mo na works of the devil, naku, that's a serious sin. At sabi ni Jesus, Matthew chapter 12, verse 32 and 33, no? Anumang kasalanan o magsalita ka ng against sa anak ng tao kay Jesus, may kapatawaran. Pero magsalita ka o ang magkasala against the Holy Spirit, magsalita ka ng laban sa Holy Spirit, walang kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Walang forgiveness. Naku, nakakatakot yun. Alam niyo kung bakit nakakakilabot? Napakaraming cessationists ang nagsasabi, yung mga pagpapalas demonyo yan, yung mga natutumba, gawa yan ng demonyo. They are possessed by demons. At yung nagpapalas demonyo,
may demonyo rin yan. At yung mga pagpapagaling ng mga may sakit, fake yan. Yan ay kapangyarihan ng demonyo. Nako, maniwala ka kapatid. Ewan ko kung saan ka pupulutin. No? Nakakakilabot, nakakatakot. You sin against the Holy Spirit at as sabi ni Jesus, walang kapatawaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Those who speak or committed sin against the Holy Spirit, walang forgiveness. At ang ikatlong walang forgiveness, yung apostasy, kasi sin of apostasy. Yung apostasy, yung pong tinalikuran mo na yung buhay pananampalataya. Iniwan mo na, ayaw mo na kay Jesus. No? Pag ayaw mo na kay Jesus, hindi ka pipilitin ni Jesus. Tinalikuran mo siya, tatalikod din sa iyo ang kaligtasan. And you will end of your life in hell. Okay, kaya delikado. Huwag tayong pahusga-husga. Ano? Ang dami kong napanood sa YouTube, hinuhusgahan nila yung Ministry of Deliverance, yung pinopost sila. Ang mga nagpo-post yan, mga cessationists, especially mga Calvinists, no? Ipopost nila yung, albaw, yung si Benny Hinn, Winagay White, tumbahan yung mga tao, no? Nag-release ng anointing, tumbahan yung mga tao. May mga nagsasabi, kaya natumba yung mga yan, kasi si Benny Hinn, may espiritu ng demonyo. Hinusga nila si Benny. Nako, maniwala kayo. That is sin against the Holy Spirit. So, ako, ayokong husgahan yung mga nagpo-post ng video na yan at humuhusga sa mga manifestation ng Holy Spirit. Bahala na ang Diyos na humusga. Sinasabi ko kung ano sinabi sa salita ng Diyos. So, sa deliverance, tingnan mo muna rin kung may kaya maganda, kaya ang pasimul, tanda nyo yung ating pinag-aralan last week, i-interviewin mo muna yung biktima, i-interviewin mo muna. Baka merong personal sin na nakatago. No? At pagka during deliverance, papalag yung demonyo. No? Pero mahihirapan kami siya na paalisin unless na i-confess niya yon sa Panginoon, isuko niya ang kasalanan niya. Bakit? Nagiging stronghold yung personal sin. Doon nakakapit ang mga demonyo, kaya hindi mo mapaalis. No? Meron silang legal ground na manahan sa taong yun kasi pinananahanan siya ng kasalanan. At territory nila, yung katawan na yun, kasi merong sin, lalo na kung maraming sins, mga kasalanan, mga unconfessed sins. No? Yun ang delikado. Kaya, ano ang kasalanan ng tao? Meron ba siya hidden sin? Meron ba siyang unrighteous anger, bitterness, hatred, unforgiveness? Meron ba siyang sexual wrongdoing or immorality na nagagawa? Meron ba siyang adultery, kasalanan, fornication? Siya ba ay nagsinungaling o nandaya, nanloko ng tao? Siya ba ay gumagamit ng drugs? May inabuso ba siya? No? Yung mga kasalanan yan ay pinananahanan talaga ng mga demonyo. They will attract demons. Sooner or later, they will attract demons because of those sins. No? At delikado. At maging sa mga born again na, delikado na tayo ay magkasala. At may warning nga eh. May warning sa Galatians chapter 5 verse 19 and 20 si Apostol Pablo sa church sa Galacia. Na ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mamumuhay sa laman, sa pita ng laman. Sa pakig-apid, pangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosa, pangkukulam, at panirampuri, pakikipag-away, paglalasing, at ang dami sinabi na carnality or yung kasalanan sa laman. Ano? Na sabi ni Pablo sa bandang huli, at ang lahat ng gumagawa niyan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Pablo, sinabi ko na ito sa inyo at muli kong uulitin
na huwag kayong mamumuhay sa laman, huwag kayong gagawa ng ganitong kasalanan, pakikiapit, pangalnya, pagsabas sa Diyos-Diyosan, pangkukulan, ang dami. At sa bandang huli, I think verse 20, ang sabi ay, ang gumagawa ng mga bagay nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kanino sinabi ni Paul yun? Sa mga Kristiyano sa Galacia. Mga Kristiyano yun, church yung kanyang kausap, hindi unbelievers. So winawarningan niya na you might lose your salvation. O, nasaan dyan yung aral na once saved, always saved. No, kukontrahin mo yung sinabi ni Paul. Kung nabuhay ka nun, pwede, mangangatira ka, Apostol Pablo, we are saved. Ang aming paniniwala sa Galacia, sa church sa Galacia ay once saved, always saved. Anong once saved, always saved? Ang gumagawa ng mga kasalanan yan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sin is still a sin. Whether it is small or big sin, sin pa rin yan. Okay. Ngayon, so isa yan, personal sins, na pwede maging foothold, kakapitan ng mga demonyo. Yung kasalanan yan. No? At sa karanasan ko sa deliverance, minsan pabalik-balik yung demonyo. Then malalaman ko doon sa tao, habang in-interview ko, pag nahimas-masan, iko-confess niya, ganito, may nagawa ako. Ako, kaya naman pala. May foothold ang mga demonyo. Another foothold ng mga demonyo, ganito. Years ago, meron akong kinas out na mga demonyo. Doon sa unbeliever. Unbeliever pa siya. Dinala sa church, parang nababaliw. Parang sira ang ulo kung ano sinasabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, aalamin nyo kung yung tao ay sira ang ulo, insane, o may topak, or baka nasisira ulo because of the influence ng drugs, drugs ginagamit din yan ni Satanas, or baka talagang demon possessed, may demonyo sa loob. So itong taong ito, lagi siyang lasing. At pag siya lasing, kung ano sinasabi niya. One time, I think walang gaway sa church, pero nandun kami sa church. After yata ng church service, dinala taong ito na laging lasing, at ito ay pinsan ng isang pamilya na church members namin. Ito ay pinsan nila. Kaya dinala sa akin doon sa church. Kinausap ko. Kilala ko, pastor, parang lasing pa rin. Pero tinanong ko siya. At ito yung tinuro ko sa inyo nung mga nakaraang linggo, para mo malaman kung sira ang ulo, under the influence of drugs, o ano man, o may topak, o talagang possessed by demons, ipabigkas mo ang pangalang Jesus. Kapag hindi niya mabigkas ang pangalang Jesus, he is possessed by demons. Pag hindi mabigkas. Pero pag nabigkas, sabihin mo, Jesus, sabihin mo, si Jesus ay aking Panginoon, si Jesus ay aking Panginoon. Ay pag nabigkas, hindi yan possessed by demons. Dahil never na mabibigkas ng taong possessed by demon spirits ang pangalang Jesus. They are not allowed to speak the name of Jesus sa mga demonyo. Meron silang kaparusahan kay Satanas. Nalaman kayo sa mga demonyo rin, ayaw bigkasin hindi pwede. Kasi parurusahan kami ng aming Panginoon. Sino yung Panginoon? Si Satanas. Makakausap mo yung mga demonyo. Pero, gaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong tanong ng tanong doon sa binagaran natin last week. Avoid asking too much question doon sa demon, sa mga demonyo. Yung iba kumukuha pa ng impormasyon. Ano itsura ng impyerno? Anong mga itsura nyo? At ano pang plano nyo? Huwag ka kukuha at sinungaling yung mga yan. Lolokohin ka ng mga yan. Kagaya ng isang grupo na nagkakandak din hanggang ngayon ng deliverance at lumalawak yung kanilang deliverance ministry pero mali. Dahil sa kanilang deliverance ministry, sinasabi nila,
wala nang demonyong pumuposes sa katawan ng tao. Yung sumasapi sa katawan ng tao ay mga kaluluwa ng mga taong namatay. Naku po, mali na naman. Kaya sabi ni Jesus sa Mark 16:70, in my name you will cast out demons. May sinabi ba si Jesus, in my name you will cast out those soul of those departed people? You will cast out those spirit, human spirit sa katawan ng human being. Ay, walang ganon. Kasi ang human beings, wala silang kapangyarihang makapasok sa katawan ng ibang tao. Walang ganong kapangyarihan. Ang may power na makapasok sa katawan ng ibang tao ay mga demon spirit kasi meron silang power. Anak sila ng mga fallen angels, yung mga demons sa'yo. Kaya meron silang ability, power, na gawin nyo na nakakapasok sila sa katawan ng ibang katawan. Pagi sa katawan ng mga baboy. Di ba sa Bible, inalaw Panginoon, lumipat doon sa mga baboy, yung mga demonyo. Pero sa mga kaluluwa o sa mga espiritu ng tao, wala tayong kapangyarihang makapasok sa katawan ng ibang tao. At yung mga espiritu, yung iba nagkakadeliverance, anong pangalan mo? Ako si Kahulya, yung mangkukulam na kapitbahay nyo. Bakit ka pumasok dito? No? Pinalalayas kita. Ikaw na mangkukulam ka, na kapitbahay nila. Yung mangkukulam na pumapasok, hindi yun yung espiritu ng taong mangkukulam. Nagpapanggap siya. At kunwari siya yun. Meron nangyaring ganyan eh. Ginamit yung pangalan nung tao, no? Nung babae. At sabi, siya raw yung kasi siya ay marunong mangkulam, kaya nakapasok siya sa katawan. Yung nausi-usi siya yung babae, nananahimik doon sa bahay. Normal na normal. Sino yung nagpapanggap na yun? Sinungaling yun? Sino yun? Demon spirit. Nagpapanggap, kinukuha yung identity ng iba at nagpapanggap na sila yon. Kaya walang sinabi si Jesus at wala sa Book of Acts na mga kinast out sa pangalan ni Jesus na mga espiritu ng mga taong namatay. Walang ganyan. At walang ganyanan. Hindi yan biblical. Pero yung grupo nila, lumalawak ng deliverance ministry. At kinakausap nila. At pinatatanggap pa. Bakit ka nandyan? Ako po kasi namatay. Kailan ka namatay? No 1945 po. Ano kinamatay mo? Nahulog po ako sa hagdan. Ba't ka pumasok dyan? Kasi ang ganda-ganda niya. Naiinggit ako kaya gusto ko yung katawan niya. Ikaw ba'y mananampalataya? Hindi po. Gusto mong tanggapin si Jesus. Paano po? Sumabay ka sa prayer ko. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Okay? Opo, tatanggapin ko. Then, susunod sa prayer. Allowed yun ni Satan na magpanggap na allowed yun na tanggapin si Jesus kasi hindi totoong tinatanggap kasi hindi naman totoong kaluluwa ng tao yung nasa loob. Kaya allowed ni Satan. Pero yung demonyo talaga, alam mo demonyo at pakukontes, sabi mo, Jesus, hindi pwede. Hindi na iko-contest sa pangalan ni Jesus. At yung mga nagko-contest, ayan, born again ka na, ligtas ka na. So, pwede ka nang pumunta sa langit. Alis na dyan sa katawan na yan. Opo, aalis na ako. At nahimasmasan yung babae. Delivered ka na kasi yung sumapi sa iyo pala nung namatay 1945. Nahulog daw sa hagdan. At ngayon, nasa langit na, born again na siya. Naku po, kakultuhan niyang aral na yan. Tapos kinakausap, ini-interview niya, nasabi niya, yun ay kaluluwang taong namatay, yung pumasok, ini-interview niya. Walang pinagkaibahan niya sa necromancy na kinamumuhian at pinagbabawal ng Diyos pamula pa sa Old Testament. Nang gumagawa ng mga necromancy, sumasanggol sa mga patay, ay merong kahatulan sa Diyos. Death penalty yan. Kaparusahan ng mangkukulam, necromancers, at ng mga manggagawa, lahat ay stoning to death yan.
kamatayan ng katulad dyan ng Diyos. Yes, sa Old Testament may death penalty talaga. Stricto ang Diyos. No? Ano yung ginagawa nila? Na-deceive sila ng demonyo, pinapaniwala sila na yung pumapasok, umaanib sa katawang tao ay kaluluwa ng taong namatay. No? Ang masaklap nito, pag ayaw umalis dadalhin kita sa impyerno. Angels of the Lord, dalhin siya sa impyerno. Magdadrami ang init dito. Sige, susuko na ako, lalabas na ako. Tatanggapin ko na si Jesus. Pakukumpare dadalhin sa impyerno. Gusto makita ang langit? Angel of the Lord, dalhin sila sa langit. Ang ganda-ganda rito. Niloloko sila ng demonyo. Nagpapanggap na nagpupunta sa impyerno, nagpupunta sila. Walang ganyan sa deliverance. No? Kaya ang dami pong sablay na may meron pa nung 1980s nako. Buti nawala yung grupo na yun. Na nanghuhuli ng demonyo sa katawan. Kakapain. Abay, kay babae o lalaki, kakapain ng katawan mo. At may nagsabi pa, no, na yung lalaki, sabi nung nagkakanig-deliver, ito, nahuli ko na, yung nipple ng lalaki, pinisa, ay, naalis ka na dyan, aalis ka, opo, aalis na. At meron sila touching, at nalaman ko, may pagkakaring ganyan, na ng abuso pa, no, kinansingan yung isang nagpapadeliverance, pinaghihipuan sa maselang na bahagi ng katawan. At kaya yan ang mga palpak o mga fake na deliverance ministers. Mali po yun. Saka nakakita, delivers ka, hahabol. Ito, nahuli ko na. Nasa braso. Buti ko may mga nagsasabi, minsan nasa maselang na bahagi ng katawan hinahawakan, pinipisa. Wala yung iniwas sa style ng albularyo. Nananakit. Meron namang kilala ko noon na nagtuturo ng deliverance, nag-ooperate daw sila sa discerning of the spirit. At nadidiscern nila ang iba-ibang klase espiritu. Paano? Pagka yung left side ng heart mo bumigat, meron niyang kasalanan na hindi na i-confess. Pag yung right side ng iyong heart ang bumigat, paano mo naman malalaman? Ibig sabihin, yan ay may immorality. At pag sumakit ang likod niyan, ibig sabihin, yan ay merong kasalanan ng naninira sa kapwa. Pag sumakit ang ulo niya, meron niyang spirit of witchcraft. Naku, sablay din yan. Meron mga ganyang grupo ng mga deliverance ministers noon, mga 80s. Buti nawala na yan. Natitira ngayon, lumalawak yung deliverance na akala nila kaluluwa ng taong namatay, yung sumasapi sa tao. Naku, itigil niyo at hindi po yan sa Panginoon. So, number one, nandito pa lang tayo sa number one, personal sins. So, alamin natin yung tao. Baka nabubuhay pa sa kasalanan, may hirapan pala si demonyo. At may kwento ko, yung laging lasing, napisan ng church member na, dinala, tapos yung kwento, dinala sa church. Kilala ako, Pastor John, parang gano'n ba, kala mo lasing. Nung pinabigkas, banggitin mo pangalang Jesus. Wow, nabay, nag-iba. Ayaw, lumabas yung demonyo talaga. Then, kinas out namin, sa pangalan Jesus, lumayas ka. Umalis yung demonyo. Then, mamaya, bumalik na naman. Kinas out ulit namin. Umalis ulit. Mamaya, bumalik na naman. Sabi ko, teka muna. Merong something is wrong. Pagka ganun, humihinto muna ako. Tinatanong ko sa Holy Spirit, Holy Spirit, ano pong problem ito? Sabi ng Holy Spirit, buksan mo yung ulo niya, nakabangs, hawiin mo yung buhok niya.
nandoon yung stronghold ng mga demonyo. Sabi ko, sandali lang. Hinawi ko yung buhok. Naku, meron parang sa lompas, papel na merong orasyon ng albularyo. Nakadikit sa ulo. At nung tinuklap ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Umalis yung demonyo. Sabi ko, Brad, normal ka na kilala mo, opo. Alam mo yung nangyari? Ano ba nangyari ganun? Naposes ka ng demonyo. Sabi ko, pabalik-balik yung demonyo. Sabi ng Panginoon, tanggalin ko, meron ka pala nakadikit sa ulo eh. No? Pastor, meron pa. Biglang bumalik na naman ang demonyo. Ganun na naman. Kinas out ko na naman. Umalis ang demonyo. Sabi ko, dalian natin, Brad. Meron pa ba? Meron ka ba nakadikit na papel? Meron po, Pastor, marami dito. Hubarin mo. Hinubad yung pantalon. Meron sa mga hita. Parang sa lumpas na papel na may orasyon. Tinatanggal ko. Tanggal na. At tinatanggap ko sa Panginoon. Hindi na bumalik yung demonyo. At yun palang stronghold, yung mga nakadikit sa katawan niya na mayroong orasyon ng albularyo. Albularyo po, witch din yan eh. Witchcraft din ang practice sila. So, aalamin nyo, yung stronghold. No? Yung stronghold. At, so hanggang dito na lang. Ang dami ko pang patuto. So, next week, medyo mahaba pa po ito ating pag-aaral. Nandun pala tayo sa number 1, na personal sins, So, ako po yung naniniwala, marami na kayong nakuha na paraan, At pwede nyo ulit-ulitin, pakiga ito ating po Bible study, mamaster nyo itong ating pinag-aaralan. God bless everyone. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat na sa pag-aaral namin sa gabi ito, nasa number 1 pa lang kami, pero napakalawak ng pag-usapan. At sa susunod namin pag-aaral next week, talakayin uli namin ang iba pa na mga entry point ng mga demonyo, Panginoon, para po maintindihan namin, lubos, at magamit mo kami to help other people na ino-oppress, pinopossess ng mga demonyo. Thank you, Father God, sa gabi ito, sa pagtuturo mo sa amin. Thank you, Holy Spirit. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. So don't forget to share this video po sa mga friends yung pastor, sa mga relatives nyo, lovers nyo, sa inyong kaibigan. Please share the Word of God. God bless everyone, mga kapatid.